Congratulations sa lahat po ng nandito, no, sa mga nakikinig, no, kasi is nandito ka, no, so ibig sabihin isa ka, no, sa mga nakapagtapos doon sa ating free webinar previously, no. So alin man doon, no, membership orientation or anong topic man ang inatinan mo, but nandito ka ngayon kasi is gusto mong matutunan paano ka magsimula, which is napaka-importante na malaman mo bakit ba natin kailangan magsimula? Bakit ba natin kailangan si IMG? Yun yung tanong eh. Diba? So actually, hindi tayo kailangan ng IMG. Tayo yung nangangailangan. Kaya nga nandito kasi is kailangan natin siya. Kaya pakinggan mo, huwag mong siyangin. Ang information ay babahagi ko. Diba? So before ako mag-proceed, ayan, so kunting favor man lang, no? Paki-follow and subscribe na lang din sa ating YouTube channel, no, para at least ma-notify tayo kung meron tayong bagong videos. And then sa ating FB, di ba? So paki-follow na lang din. Ayan, so Ryan Mindoyos, hanapin niyo po yan. Okay, so by the way, no, sa mga hindi pa nakakilala, my name is Ryan Mindoyos. Yan, isa sa mga CEO Marketing Director, no, dito kang ING. Registered Associate Financial Planner. Okay, so life license insurance na din tayo, no? So kailangan natin yung mga yon, di ba? So as ano natin ba, no? Kumbaga meron tayong accredited tayo sa mga company na iyon. Okay, so let's proceed, no? Para din naman at least makapagsimula na tayo. Alam ko na excited ka, di ba? Okay, so simulan na po natin. Okay, so ito yung mga action steps po natin. Okay, so napaka-importante po na malaman po natin bakit ba natin kailangan ito? Yun yung tanong, di ba? So ano yung una mong gawin? Okay, so ang una po natin gawin is mag-join or mag-enroll. Okay, so become an IMG member. Okay, so paano ba to? No? Magkano ba ang enrollment? Kasi when we talk about enrollment, no, or join, something like that, nag-involve na po yan ng money, di ba? Okay, so magkano ba ang enrollment natin? Okay, so sa napakamurang halaga lang po, no, mga kapatid, 6,000 local code, no, or PH code ka, or kung nasa Pilipinas ka, ayan, so ito po yung applicable po sa iyo. Okay, pag international naman, meron tayong 175, no, USD, naging ano na lang yan, no, generalized, but nakadepende po yan sa palitan, no, ng dollar, no, kung ano yung pera, no, na ano ka dyan, di ba? But usually is more or less siguro, no, i-rate natin nasa mga 9,000 or something like that or 10,000, no, yung international. Pero kung nasa ibang bansa ka, I highly suggest talaga no, na international ang kunin mo. Bakit? Kasi extended po yung membership mo. Di ba? So mas mataas yung coverage mo when it comes to protection. Okay? So, ano yung maganda dito? Diba? Pag-usapan natin hindi maganda kasi maganda yung napakinggan mo previously. Ang maganda po dito kasi yung 1,000, okay? Automatic, mapupunta po yan sa mutual fund. Ibabalik po natin yan sa iyo in return of investment. So, pagpasok mo dito, meron ka ng account agad sa mutual fund. Now, ika-clarify ko lang. Diba? Kasi yung isip po natin ngayon, kaya ka nga nakinig doon kasi is gusto mong mag-invest, something like that, di ba? Gusto mong simulan yung stock market, no, etc. Ito yung suggest ko po sa inyo. No? Baguhin po natin yun. Bakit? Kasi malaki po yung pagkakaiba ng pag-invest at pag-enroll. Right? Enrolling and investing, di ba, is different. You have to enroll first prior to invest para ma-minimize po natin yung tinatawag natin na paper loss. Di ba? Sa traditional na business is pagpalugi, pagiging lugi. Di ba? Para ma-prevent natin yon, so kailangan mo munang mag-enroll. Bakit nga ba? Ano yung purpose? Bakit natin mag-enroll? Enroll, ano yung psychology about enroll? 'Di ba? So dito po ako na-amaze ba no sa salita na ito. Okay? Ito po yung good news, no? So before tayo mag-proceed, ilubos-lubusin na natin yung good news, 'di ba? Kung titingnan pa natin yung ating membership, okay? Napakamura lang po ng mga batid. Tingnan mo, 5,000 lang pala. Bakit? Kasi binalik sa iyo yung 1,000 eh. 'Di ba? So ibig sabihin, napakamura na. 'Di ba? So napaka-amazing no kasi sa dami nga naman ng benefit no na maibibigay sa iyo. Okay? So ano yung pinaka-purpose mo? Bakit kailangan mong mag-enroll? Dahil po sa salita na ito, learnings. Okay? So yun yung isa sa mga pakay mo
no, dito, no, bakit mo kailangang mag-enroll? Yung kaalaman. Kasi nga naman, no, kung sa salitang learnings, okay, isipin mo, ikaw nagbibisikleta ka tapos wala kang kalaman lang paano mo i-drive yung bisikleta. Ano kayo sa tingin mangyari sa iyo? Mabubunggo ka. Di ba? Usually, buti lang kung hindi ka ma-disgrasya. What if meron kang nasagasaan? Di ba? So, kawawa kayong dalawa. Unlike na kung alam mo kung paano mo siya i-drive, di ba? Alam mo siya kung paano mo siya imaniho, so ibig sabihin, di ba? Ma-prevent po natin yung tinatawag natin no na yung mabubunggo ka or madidisgrasya, something ganon. Okay? So, sa learnings na pakay po natin dito, no? Di ba usually sa atin sa pag-invest is gusto na po nating kumita, something ganon. Okay? Gusto na po nating mag-earn agad-agad. Di ba? Alam niyo po no, kung ang focus po natin dito is itong learnings, given na papalayo, given na po yung earnings. Nasa salita lang po pala ito. Sa mga nag-invest no, na ang pakay mo is earnings, given na po yung result mo na mag-fail ka talaga. Bakit? Wala kang kalam-alam eh. Di ba? Kumbaga, pinasok mo yung isang investment, napansin mo, lagi ka lang nag-fail, lagi ka lang nagsisimula kasi wala kang alam-alam. Hindi mo alam pa paano patakbuhin. Unlike, no, na inaral mo muna siya, di ba? At the same time, given na po yung result. Katulad lang din po yan na nung ikaw ay nagiging engineer, teacher, ano ba ang profession mo ngayon? Di ba? Paano mo ba yan ginawa? Nung pinanganak ka ba, nagiging engineer ka na? Nagiging teacher ka na? Nung nagiging doktor ka na? Ano yung process na ginawa mo bago mo na-achieve yan? Di ba? Nag-aral ka muna, dumaan ka muna ng elementary, high school, di ba? Bumagsak pa, nag-subject ka pa, di ba? So ano pa, ayun, hanggang napunta ka sa college, nag-undergo ka ng mga trainings, di ba? Bago mo na-achieve yung pagiging ano ka ngayon, no? Yung pagiging doktor mo, engineer, no? etc. At the same time, ano yung result? Sumahod ka na, kumita ka na, dahil sa kaalaman mo, no, na ginawa mo previously. Ilang taon mo inaral yung pagiging engineer mo, doktor, etc. Ilang taon ang ginugil mo? Di ba ang taas? Di ba? Para lang bayaran ka sa akita mo ngayon araw-araw. Di ba? Yun din po yung sa pag-invest. Para kikita ka ng maganda, kailangan mong mag-aral. No, kailangan mong i-focus yung knowledge. Do you have to invest knowledge? Money is not good investment. Di ba? Ang pinakamagandang investment is knowledge. Kasi kung alam mo kung paano mo papalaguin yung pera mo, di ba? Maganda po yung result. Unlike doon na ang alam mo lang talaga, no, ang tanging na idea mo is paano ka mag-invest para kikita ka ng malaki. No, it's not, di ba? Ang magandang investment, mag-invest ka ng knowledge. That's why kailangan mong mag-enroll. Okay? Ano pa ang napaka-amaze dito? Sa pag-enroll mo lang, tingnan mo sa pag-enroll mo pa lang, automatic insured ka na, covered ka na for 50,000 sa Fidelity. Amazing, di ba? Sa 6,000 na binayad mo, tingnan mo ha, yung 1,000 ni-return pa sa iyo in return of investment, automatic insured ka pa worth of 50,000. Ano tong insured na ito? Para tong St. Peter na ganon. Covered ka na agad. Libre mga kapatid, di ba? Saan ka pa naman makakahanap ng ganyan na pag-i-enroll? Insured ka na automatic. Not only that, marami pa, di ba? Meron ka pang Manila Bankers. Di ba? Excited? Okay? So, napaka-amazing, no? Okay, so next. Ano yung next na procedure? Ang next na procedure niyo po, no, is mag-own ka. Ano yung own? Mag-avail ka ng savings program. Okay? Kailangan po natin i-build yung financial foundation po natin. Ang tinuturo po natin, no, is yung kahalagahan sa pag-iipon. Para po hindi masayang yung pirang inipon po natin, ngayon pa lang, kailangan po nating matutunan paano ba i-build yung financial foundation. Di ba napakinggan mo na ito? Okay? So parang review na lang ito. So sa mga nandito, no, kailangan mo ba talagang mag-ipon? Minsan tinatanong mo sa sarili mo, yes, kailangan mong mag-ipon. Huwag mong isipin na ang ipon is gastos yan. Di ba? Kumbaga, ganito kasi yun. Ang kahalagahan ng pag-iipon, hindi mo yan malalaman sa ngayon. Malalaman mo yan kapag wala ka ng pera. Di ba? Bakit? Wala ka ng pera eh. Di ba? May isip mo agad, sana pala, nag-ipon ako dati. No? So ngayon pa lang, bago mo maisip, sisimulan mo siya. At ang ire-recommend ko po sa inyo, no, na program na mag-avail po kayo ng savings program, magbukas po kayo ng account, no, dito sa Kaiser Savings Program. Yan. Bakit? Kasi pag nag-avail po kayo ng Kaiser Savings Program, meron po kayong reward. Amazing! Saan ka naman makakahanap ng program
no, nag-save ka lang, nag-open ka ng account, automatic bibigyan ka ng reward. Bakit may reward? 'Di ba? Kasi nga, no, sabi nga ng ating previous na president, no, mandatory financial education for all migrants family shall be pursued along with incentives, no, para ma-encourage po tayo, no, na mag-aral. 'Di ba? Kumbaga lahat na ba is ginawa na talaga, no, para sa atin. Iwan ko na lang sa iyo. Okay? So, now, ano yung maganda kang Kaiser? Yun yung tanong eh. Ano yung maganda kang Kaiser? Kapag nag-avail ka ng Kaiser, automatic, mayroon ka ng tinatawag natin na healthcare. Ito po yung program, kaya ko po nire-recommend ito kasi yung savings mo dito, di ba? Automatic, protected ka na at the same time, yung asset mo. Meron ka ng healthcare. Bakit ba napakahalaga ng healthcare? Ikaw, tanungin kita, mahalaga ba ang healthcare para sa iyo? Kung mahalaga, ibig sabihin, kailangan mo ito. Ano pa ang maganda, ano yung next, 'di ba? Kapag nag-avail ka ng Kaiser, automatic meron kang insurance. Nag-save ka lang, automatic may healthcare ka na, at the same time, may insurance ka na. Ano nga ba yung Kaiser no, sa previous natin na topic na napakinggan mo? 3-in-1 siya, 'di ba? So kang Kaiser, tingnan mo, nag-save ka lang, automatic yung savings mo, meron siyang healthcare, meron siyang life insurance, at the same time, meron siyang investment. Yung pera mo dyan, meron kang accumulated value at the end. Hindi yung nag-save ka lang sa bangko, no? Binigyan ka ng konting ganito. Yes, meron siyang accumulated value pero maliit lang siya. Nag-save ka sa pigi-pigi, yan, wala talaga yung tubo. Nag-save ka sa ilalim ng unan, wala talaga. 'Di ba? By doing that, much better na ito po yung gawin po natin. Mag-save ka dito, mag-ipon ka. Okay? At ang maganda pa, kapag nasa loob ka ng MG, ito, libre na po ituturo yan, paano mo i-manage yung utang mo. Okay? At the same time, paano ka mag-create ng emergency funds. Meron tayong mga separate na topic dito. Free lang po yan kapag member ka na ni IMG. Okay? So, next. Number 3. Ayan. Step 3 na po tayo ha. 1, 2, nasa pangatlo na po tayong step. Okay? So, i-share po natin. Be part no sa ating campaign. So, goal po natin dito ka-HMG no, is hindi po nagbebenta ng insurance, nagbebenta ng investment, di ba? Nandito tayo para magturo. Okay? Ano yung ituturo po natin? Yung kahalagahan ng pag-iipon. Yung natutunan mo ngayon, ibahagi mo siya sa iba. Alam mo na eh. Unang rason bakit mo 'to ibabahagi. Tingnan mo ha, mayroon ka bang kilalang kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, no, na ang hilig-hilig talaga mangutang sa iyo, 'di ba, manghihiram ng pera sa iyo? Yan yung unahin mo sa pag-share. Alam niyo po kung bakit, 'di ba? Hindi niyo ba naisip bakit? Bakit ko nire-recommend? Example, ikaw may pera ka. Tinuruan mo siya paano mag-save. Ano yung result? Magkakapera din siya. Ang tanong, may pera ka na, may pera na din siya, manghihiram pa ba siya sa iyo o hindi na? Obviously, hindi na. Kasi parehas na kayo na may pera. Hindi ka din manghiram sa kanya. Kasi may pera na siya eh. At the same time, ikaw. So, ibig sabihin, kayong dalawa, sa pagtulong mo, sa pag-share mo, no, sa kahalagahan ng pag-ipon, kayong dalawa, meron ng ipon. Wala nang rason para mangutang sa iyo. At the same time, ikaw din. O, di ba amazing? Okay, so, tingnan mo, no? So, ang campaign po natin is makapag-educate po tayo ng 30 million by the year 2030. Okay? Ganun lang kasimple. O, di ba? Magiging part tayo, ibahagi natin sa iba, i-campaign po natin yon. Okay? So, na yung ika-campaign po natin? Tatlong bagay lang yung gusto kong i-campaign po natin. The importance of savings. Di ba? Ikaw, tatanungin kita, mahalaga ba ang savings? Yun eh. Mahalaga ba ang savings? Kung ikaw yung magbigay ng definition, paano mo ba siya i-define yung savings? Alam ko na ang sagot mo is mahalaga. Pero ito yung tanong, naiintindihan mo ba? Kasi kung wala kang savings, yes, alam mo na mahalaga, pero kung wala kang savings, ibig sabihin, hindi mo siya naintindihan. Yun, di ba? Wala kang ipon eh. Pero alam mo na mahalaga, pero hindi mo siya naintindihan. Kasi kung naintindihan mo siya, ibig sabihin, pinapahalagahan mo, kaya ka nagkakaroon ka ng savings. Okay? Nagets mo? Ayan, so, the importance of savings. Next, the importance of investment. At the same time, the importance of protection. Alam niyo ba, no? Sa tatlong ito, di ba, nandun na to kang Kaiser lahat? Di ba? Sabi nga ng ating bagong ambasador, no? Na nakang-Kaiser na ang lahat. Di ba? So, may savings. Yung savings mo dito, may investment. Di ba? May protection ka pa. Yung tatlong bagay,
kailangan nating ituro yan. Alam natin na mahalaga yan, pero ang malaking tanong, di ba, naintindihan ba natin? Now, gusto ko na maintindihan mo yung kahalagahan para maibahagi po natin, para magamit po natin sa ating pagkakampanya. Di ba? Napaka-easy lang, di ba? Okay, so next, number 4. Ayan. So meron tayo dito, pwede ka ditong kumita no, ng extra income. Sino ba sa atin dito yung gustong kumita ng extra income? Di ba? Alam niyo pa no, mga kapatid, itong number 4, ito yung result sa ginawa mo sa pag-enroll, pagsisave, pag-ipon, may reward ka, di ba? At the same time, pagtulong mo sa kapwa mo na matutong mag-ipon. Okay? May chance ka na magka-earn ng extra income. Become a financial educator, no, dito ka ngayon. Ganun lang talaga, no? So, magkakaroon ka ng extra income dito. Yun. So, ituturo ko po sa inyo, no, paano ka ba dito magkakaroon ng extra income later on. Di ba napaka-amazing? Magiging financial educator ka lang. Di ba? At the same time, you can earn an extra income. Di ba? So, itong number 4, again, ito yung result sa ginawa mo, 1, 2, and 3. Yan. Okay, so sa number 4, no, para magiging maganda yung pagiging financial educator mo, so dapat magiging license ka. Yan. So, ito yung example, no? Ito yung license ko. Okay, so become a licensed as a financial educator in ING. So, eto, no? Napaka-amazing talaga. Tingnan mo, ha? Kasi kung titingnan mo, sa labas, kailangan mo pang mag-aral ng any degree, no? Para makapag-take ka ng ganito. Alam niyo po dito kung ING, no? Kung yung willingness mo talaga na matuto, di ba? Talagang i-assist ka nila. Sila mismo yung mag-assist, no? Dito pa makapag-take ka ng license ito, makakuha ka ng mga license ng mga ganitong program, di ba? So, ayan, kailangan mo kasing magiging kumbaga credited ka no as a financial educator na para safe din yung credibility mo. Okay? Okay, so yan. Next, number 6. Yan. Mga ng number 6, no? Actually, 5 steps lang ang gagawin po natin para makapagsimula ka. But, bonus ko na lang to sa inyo, no? So, sa mga nakikinig na gusto talagang makita yung kagandahan, yung sinasabi natin na extra income. Okay? So, kapag ginawa mo yung sinasabi ko, bibigyan ka ng pabuya, kumbaga. Ano yung pabuya, no? Magkakaroon ka ng business ownership program sarili mo. Libre. Di ba? So dito mo makikita na kapag nag-join ka, nag-enroll ka, at the same time nag-save ka, automatic, matatawag ka natin na associate, mayroon kang kontrata ng 20%. Tandaan mo ha? 20% no, nag-join on ka lang. Okay? So ano yung gagawin mo sa 20%? Example, nakapag-close deal ka ng 30,000. May nag-ipon siya ng worth of 30,000. Tingnan mo ha? So, magkano ba ang 20% ng 30,000? 6,000. What if masipag ka sa 4 na linggo? Sa isang buwan, meron kang 4. Okay? So, magkano income projection mo? Di ba? Sa isang buwan, 24,000. Ano ang gagawin mo sa 24,000? Okay? Tingnan mo ha. Makapag-ipon ka talaga dito. Sa 24,000, dyan ka kukuha ng pang ano? Dyan ka kukuha sa 24,000 pang bayad mo kang Kaiser, pang savings mo. At the same time, pang invest mo sa mutual fund. Okay? So at the same time, yung natira, ikaw na bahala. No? So, ano gagawin mo doon? Di ba napaka-amazing? Okay? Nag-enroll ka, nag-ipon, magkakaroon ka ng kontrata. Di ba amazing? So, dito mo lang talaga makikita no, yung kagandahan no, nasa mga sinasabi ko na kaya nga sabi ko sa iyo is dapat mong simulan ngayon na. Ano pa ang maganda? Kasi kapag nakapag-educate ka, diba, tingnan mo, pag marami kang na-educate ngayon, yung 20%, may chance na magkaroon ng, or aakyat siya ng 37%. Magiging marketing director ka. Para mas maliwanagan ka dito, no? So, kailangan mong mag-enroll. Kasi hindi ko siya pwedeng i-elaborate sa iyo lahat kasi hindi ka na mag-enroll kung ituturo ko na sa iyo lahat. At least, nagkaroon ka ng idea. Tingnan mo, no? From 20% to 37%, from 37% to 47%. Di ba amazing? No, kung nakikita mo ba yung nakikita ko? What if ito yung meron ka? So do you think hindi ka makapag-ipon? No? Kung gagawin mo to, hindi ka makapag-ipon sa sarili mong sahod. Makapag-ipon ka through this, no? Kapag gagawin mo yung sinasabi ko, 1, 2, and 3, di ba? Applicable na po ito. Di ba? Kumbaga, gave win na. Okay? So ito yung tanong, bakit ba kailangan natin siya i-NG? Why ING? Okay, so ito yung some reasons why. Okay, so because
if you join IMG, no, may chance ka na makapag-travel the world for free. Libre, no? So, ano pa, no? Magkakaroon ka ng direct access, no, sa ating financial products. At the same time, ayan, magiging automatic mutual fund investor ka. Okay, so makaka-receive ka pa ng 100,000 personal accident insurance from Manila Bankers. Okay, so, yan, receive rewards and incentives. Marami po tayong mga rewards and incentives na naibibigay. Okay, so at the same time, magkakaroon ka ng free HMO. Diba? Amazing, no? Okay, so, sabi nga dito ni Gary, no? So, ideas are worthless without the execution. Kaya nga sabi ko sa iyo, no, na yung mga natutunan mo, yung mga ideas na mayroon nag-come up sa mindset mo, so kailangan mo talaga yung i-execute. Okay? Sabi din naman dito, execution is pointless without the ideas. Kaya ka nagkakaroon ng ideas kasi is meron kang napakinggan. Pero yung mga ideas mo, kung hindi mo din siya i-execute, useless din po yan. Okay? So, how to start? Ayan, so please contact the following. Ayan, so para din naman makapagsimula ka na right away, di ba? Or ask the person who invited you. Okay, so thank you very much. Okay, so see you in the next class. So to God be all the glory.